Ang kwento ay nagsisimula sa isang bagong byuda na babae na si Mary Ann Johnson at ang kanyang anak-anakan na si Elijah. Habang sila'y nagmamaneho sa isang kalsada sa Ohio, papunta sila sa Burlington kung saan balak ni Mary Ann na ipasa ang pangangalaga kay Elijah sa kanyang hipag. Hindi alam ng kawawang bata na ito ang plano. Iniisip niyang papunta sila sa California upang magsimulang muli ng bagong buhay. Habang nagmamaneho sila, bigla na lang tumigil ang paggana ng GPS. Dahilan upang hindi makapunta sa tamang liko si Mary Ann. Huminto siya at gumawa ng U-turn. Umaasang mahahanap ang tamang daan. Ngunit dito nagsisimula ang kakaibang pangyayari, ang lupa sa ilalim nila ay biglang nayanig, at nabasag ang lahat ng bintana ng kotse. Isang matinis na tunog ang pumuno sa paligid. Pansamantalang pinahina ang kanilang pandinig, kasabay ng pagbagsak ng isang eroplano mula sa kalangitan at pag-crash nito sa isang malapit na parang. Pagkatapos tumigil ang nakakabinging tunog, agad tumakbo si Elijah sa gilid ng kalsada upang tingnan ang aksidente. Sinundan siya ng kanyang ina na agad tumawag sa 911. Habang naglalagablab ang apoy sa eroplano, napansin ni Elijah ang isang tao sa loob ng cockpit. Agad na bumaba si Mary Ann upang buksan ang canopy. Nakalabas ang piloto, si Lieutenant Theodore Ted Cole. Ngunit tumangging umalis nang walang makuha ang litrato sa dashboard. Nang makalayo sila sa nasusunog na eroplano, agad na niyakap ni Elijah si Mary Ann. Nagpasalamat din si Ted sa kanya dahil sa pagliligtas nito sa kanya at nagpakilala bilang isang piloto mula sa 2nd Squadron. Tinanong niya kung British o Dutch ba sila at kung bakit sila nasa Burma. Naguguluhang sumagot si Elijah na nasa Ohio, United States sila. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ted. Kumpiyansa niyang sinabi na nasa isang dogfight siya sa ibabaw ng isang ridge sa Rangoon ilang segundo lang ang nakalipas. Ngunit nang mapansin niya ang isang water tower na malapit, nabago ang kanyang pananaw. Lumaki si Ted na naglalaro sa paligid ng water tower na yon, at napagtanto niya na ang lugar na ito ay Dayton, Ohio. Hindi alam ng 3 taong ito na isang kakaibang makulay na bagyo ang nabubuo sa mga ulap sa itaas nila. Kasunod nito, dinala ng mag-ina si Ted sa pinakamalapit na ospital kung saan nagtanong ang lokal na sheriff na si Parker tungkol sa insidente. Inulit ni Mary Ann ang lahat ng sinabi sa kanya. Ngunit iniisip ng sheriff na ang estranghero ay nagkakaroon lamang ng ilusyon dahil sa pinsala sa ulo. Samantala, hindi ganoon kabilis maghusga si Elijah tulad ng mga matatanda. Hiningi niya ang pera sa kanyang madrasta upang bumili ng candy mula sa vending machine. Ngunit binigyan siya nito ng credit card at sinabihang huwag lumayo. Sa halip, diretso siyang pumunta sa silid kung saan naroon si Ted. Palihim na nilagpasan ang gwardyang nakabantay. Lumapit siya upang tingnan ang dog tags ni Ted ngunit bigla itong hinawakan sa pulso ni Ted. Si Ted, na hindi pa rin lubos na maintindihan ang nangyari sa kanya, ay nagtanong kay Elijah kung bakit may mga pulis na nagbabantay sa kanyang silid. Sumagot ang bata na iniisip ng mga tao na siya ay masamang tao. Bilang tugon, sinabi ni Ted na nakikipaglaban siya sa mga masasamang tao ilang oras lamang ang nakalipas. Hiningi ni Ted ang tulong ni Elijah upang makatakas at nag-alok pa ng isang chocolate bar. Ipinaliwanag ni Ted na ang tsokolate ay bigay ng kanyang asawa bilang pampaswerte bago siya lumipad. Sa mga sandaling yon, nakita ng isang pulis si Elijah sa silid at sinubukang pumasok. Ngunit nakalak ang pinto kaya't nagalit itong kumatok ng malakas. Mabilis na sinabi ni Ted kay Elijah na hanapin ang isang taong nagngangalang Sheriff Simmons at ipaalam dito na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Ted ang pinto ng silid ngunit agad siyang pinadapa sa kama. Siya ay pinigilan at sinedate hanggang mawala ng malay. Samantala, habang pauwi na sina Mary Ann at Elijah, ibinunyag ni Elijah ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ted. Malinaw na naniniwala ang bata na nagsasabi ng totoo ang estranghero. Ipinakita pa niya ang chocolate bar na ibinigay ni Ted at kinumpirma na ang brand na ito ay tumigil sa produksyon 30 taon na ang nakalilipas. Naniniwala pa rin si Mary Ann na si Ted ay nagdurusa lamang mula sa pinsala sa ulo. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, pumayag siyang pumunta sa lokal na istasyon ng pulisya upang hanapin si Sheriff Simmons. Samantala, isang grupo ng mga sasakyang panggobyerno at militar ang dumating sa creek kung saan bumagsak ang eroplano ilang oras na ang nakalilipas. Ang nangungunang ahente, si Bill Kaminsky, ay nakikipag-usap sa telepono at iginiit na walang sino man ang dapat makipag-usap kay Ted at mayroon silang 7 oras upang tapusin ang sitwasyon. Sinabi ni Kaminsky sa mga bumbero na sarado ang kalsada hanggang sa karagdagang abiso at dapat nilang linisin ang lugar ng pagbagsak sa layong 10 milya sa anumang direksyon. Tumingin siya sa kakaibang makulay na ulap sa ibabaw ng crash site gamit ang isang piraso ng scanning equipment. Inutusan din niya ang kanyang aide na si Bowman na patuloy na bantayan si Ted at huwag hayaang umalis ito nang walang pahintulot niya. Samantala, dumating sina Mary Ann at Elijah sa Bradford Police Station at nagtanong tungkol kay Sheriff Simmons. Sinabi ng hepe ng istasyon na walang ganoong tao sa kanilang lugar. Habang naglalakad-lakad si Elijah malapit sa isang display case, napansin niya ang isang lumang litrato. Agad niyang binuksan ang case at kinuha ang litrato bago pa siya mapansin ng iba. Pagkalabas nila ng istasyon, ipinakita ni Elijah sa kanyang ina ang litrato na kinuha noong 1938. Sa isang sulok ng litrato, makikita si Ted na nakasuot ng uniforme ng pulis. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Mary Ann at iniisip na maaaring ito ang lolo ni Ted. Samantala, sa ospital,
Nagising si Ted at tumingin sa bintana, kung saan nakita niyang dumating ang maraming sundalo. Nagsimula siyang maghinala na may kakaibang nangyayari at nagpasya siyang kumilos. Nang dumating ang orderly upang magbigay muli ng sedative, pinatulog ito ni Ted. Agad siyang nagbihis gamit ang uniforme ng orderly at palihim na lumabas. Ilang sandali lang, pumasok si Bowman sa silid at nakita ang walang malay na orderly. Napagtanto niyang nakatakas si Ted, kaya mabilis niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin ito agad. Habang tumatakas, natagpuan ni Ted ang kanyang mga damit sa laundry ng ospital at mahinahong lumabas. Nabigla siya nang makaharap ang teknolohiya ng ika-21 siglo sa unang pagkakataon. Ilang sandali pa, nakita siya ni Agent Bowman sa loob ng ospital at inalerto ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makarating, ninakaw ni Ted ang isang motorsiklo mula sa parking lot at mabilis na umalis. Sa crash site, iniangat ng mga teknisyan ng gobyerno ang fighter plane mula sa creek at sinusuri ang mga piraso ng wreckage sa tubig. Biglang nayanig ang lupa, at isang scientist ang nagsabi na may anomalya sila. Hindi ito ikinagulat ni Kaminsky at sinabihan ang mga teknisyan na ayusin ang eroplano sa lalong madaling panahon. Samantala, huminto si Mary Ann sa isang gasolinahan, at iginiit ni Elijah na ang lalaki sa litrato ay si Ted. Tiyak na siya na si Ted ay nakapaglakbay sa panahon. Pinanindigan pa niya na ang time travel ay nagdadala lamang ng tao sa lugar kung saan sila nararapat, na parang itinatali sila ng kapalaran. Ngunit nanatili si Mary Ann sa pagtanggi at sinabi na walang ganitong bagay tulad ng time travel. Habang abala si Mary Ann sa pagsuri sa sobrang init na makina, napansin ni Elijah ang isang sulat sa glove box na nakapangalan sa kanya. Kinuha niya ito at agad binasa ang nilalaman. Napag-alaman niyang ito pala ang kanyang adoption papers. Plano ni Mary Ann na iwan siya at pumunta sa San Diego mag-isa. Labis na nasaktan si Elijah sa revelasyong ito at agad niyang hinarap si Mary Ann. Ipinaliwanag ni Mary Ann na nangako siya sa kanyang asawa na palaging gagawin ang pinakamabuti para kay Elijah. Napaisip ang kawawang bata kung siya ba'y masyadong pabigat. Ngunit sinabi ng kanyang madraster na hindi ito tungkol sa kanya. Iniisip niya na ang pinakamainam na pagkakataon para kay Elijah ay wala sa kanya at nakiusap na huwag siyang labanan tungkol dito. Nang bumalik sila sa SUV, nangako si Mary Ann na aalagaan siya ng kanyang tiyahin. At iyon ang pinakamahalaga. Habang paalis na sila papasok muli sa highway, biglang dumating si Ted na sakay ng motorsiklo mula sa kabilang direksyon at huminto malapit sa kanila. Muling iginiit ni Elijah ang tungkol sa kapalaran at agad tinanong si Ted kung siya ba ang nasa litrato. Kinumpirma ito ni Ted at itinuro ang lalaking nakatayo sa tabi niya, si Sheriff Simmons. Lumabas na dati silang magkasamang nagtatrabaho bilang pulis bago sila nadestino sa World War II. Sa wakas, mukhang kumbinsido na si Mary Ann at pumayag siyang tulungan ang estranghero. Sumakay ang tatlo sa SUV at nagpunta upang hanapin ang asawa ni Ted, si Pauline. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sila sa dating tahanan ni Ted kung saan nakilala nila ang isang nurse sa halip. Sinabi ni Ted na siya ang asawa ni Pauline. Ngunit pabirong sinabi ng nurse na masyado siyang bata para doon. Ipinaalam ng nurse na nasa pottery class si Pauline at babalik ito matapos ang ilang minuto. Habang naghihintay, napansin ni Ted ang mga litrato ni Pauline kasama ang kanyang pangalawang asawa at mga anak na nakasabit sa dingding. Labis itong sumakit sa kanya kaya lumabas siya upang maghintay sa labas. Samantala, si Mary Ann ay naupo sa sala at naghanap ng obituary ni Ted online. Nakasaad dito na bumagsak ang eroplano ng piloto noong ika-21 ng Setyembre taong 1941 at namatay siya habang sinusubukang umiwas sa pagkakadakip. Biglang may balita sa TV na nagsasabing si Elijah ay dinukot at nakita ito ng nurse. Agad siyang tumawag sa pulis nang hindi sinasabi ito kaninuman. Sa loob ng ilang minuto, maraming pulis na sasakyan ang dumating sa bahay. Nang mapansin ito ni Ted, pumasok siya upang babalaan ang iba. Pagkatapos ay mabilis na lumabas sa likurang pintuan. Ngunit sa labas, naghihintay sa kanya ang ilang sundalo kasama si Agent Kaminsky. Natakot si Ted kaya tinaas niya ang kanyang mga kamay habang dahan-daang lumapit ang mga ahente. Sa halip na arestuhin siya, sinabi ni Kaminsky na naroon sila upang ibalik siya sa kung saan siya nararapat. Biglang yumanig ang lupa, at sinabi ni Bowman na sanhi ito ng presensya ni Ted sa timeline na ito. Ipinaliwanag ni Kaminsky na si Ted ay nakapaglakbay sa hinaharap, at kailangang maibalik siya agad sa kanyang panahon. Biglang tumakbo si Elijah palabas at sinabi kay Ted na siya ay namatay sa Burma at hindi na nakauwi pagkatapos ng digmaan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, dinala ni Elijah si Ted sa SUV at magkasama silang tumakas mula sa lugar. Dahil lumaki si Ted sa lugar na iyon, madali niyang naiwasan ng mga humahabol na sundalo. Huminto sila makalipas ang ilang sandali at tumawid sa isang ilog upang makarating sa isang luma at abandonadong bahay. Habang naglalakad sila sa paligid ng bahay, sinabi ni Ted na hindi siya nararapat sa lugar na ito at marahil ay dapat na siyang bumalik. Sumagot si Elijah na tulad ni Ted, wala rin siyang mapupuntahan dahil nais lamang siya ng kanyang madraste na iwan sa kanyang tiyahin. Ipinakita rin niya ang litrato ng kanyang ama at ipinaliwanag na ito ay namatay sa isang digmaan sa Afghanistan isang taon na ang nakalilipas. Nagpaabot ng pakikiramay si Ted ngunit inulit na wala nang naghihintay sa kanya sa mundo ngayon.
Matapos ang emosyonal na usapan, naupo silang dalawa sa isang bench na tanaw ang ilog. Sinabi ni Elijah na may paraan para maiwasan ni Ted ang pagkamatay sa Burma. Iminungkahi niya na bumalik si Ted na may suot na Kevlar vest upang hindi siya masaktan ng mga sundalong kaaway. Kinagabihan, dinala ni Kaminsky at ng kanyang mga tauhan si Mary Ann sa isang hangar kung saan binubuo muli ng mga engineer ang bumagsak na fighter jet. Ipinaliwanag ni Kaminsky na mas malaki ang nakataya kaysa sa iniisip ni Mary Ann. Ngunit hindi siya naniniwala. Sinabi ni Kaminsky na ibinabalik ng mga engineer ang eroplano sa orihinal nitong estado upang maaari itong lumipad at maibalik si Ted. Upang bigyang diin ang kanyang punto, ipinakita niya ang mga larawan ng malalaking lindol at ipinaliwanag na sanhi ito ng isang phenomenon na tinatawag na rift. Nalaman nilang ang mga rift ay mga butas sa space-time continuum na nagpapakita bilang mga kakaibang makukulay na ulap. Kapag ang mga bagay na lumabas sa mga ito ay hindi na ibalik sa nakaraan, nagdudulot ito ng mga pandaigdigang sakuna. Nang marinig ito, sa wakas ay naniwala si Mary Ann at inamin niyang hawak ni Elijah ang kanyang telepono. Hindi nagtagal, ibinalik ni Bowman si Mary Ann sa bayan kasama ang iba pang mga sundalo. Ibinunyag ng ahente na ang rift ay may sariling layunin at nagbubukas para sa isang dahilan. Ito ay laging nananatiling bukas ng eksaktong 11 oras, at naniniwala siyang may kailangang mangyari sa loob ng panahong yun. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang kailangang gawin ni Ted habang naririto siya. Samantala, narinig ni Ted at Elijah ang paparating na mga sirena kaya tumakbo sila patungo sa malapit na rail yard. Nakita sila ng crew ng helicopter at tinawag ang iba pa. Ngunit hiniling ni Mary Ann kay Kaminsky na bigyan siya ng pagkakataong makausap si Ted muna. Pumayag si Kaminsky, at kalmadong lumapit si Mary Ann sa piloto. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ted na handa na siyang bumalik ngunit may isang kondisyon, bigyan siya ng sandata at bulletproof vest. Gayunpaman, sinabi ni Mary Ann na hindi niya maaaring labanan ang nakatakda na. Ipinaalam niya na kung hindi babalik si Ted sa eksaktong paraan kung paano siya dumaan sa rift, bawat tao sa loob ng 10 milyang radius ay mamamatay sa isang natural na sakuna. Sa nakakagulat na paraan, tinanggap ni Ted ang kanyang tadhana at handa nang bumalik. Dito sinabi ni Mary Ann na dinala siya ng rift sa kasalukuyan para sa isang dahilan. Biglang nagbago ang eksena nang bumalik sila sa bahay ni Pauline. Binigyan ni Kaminsky si Ted ng 5 minuto. Pumasok ang piloto sa loob at nakita ang pag-ibig ng kanyang buhay sa kusina. Abala sa paggawa ng puzzle, dahan-dahan siyang lumapit at binati ito. Tinitigan siya ni Pauline at ngumiti ng mainit. Humingi ng tawad si Ted dahil hindi siya nakapag-palm noon at sinabi niyang natutuwa siyang nakapag-move on si Pauline. Dagdag pa niya na mahal niya ito noon pa man, at palaging mamahalin. Ngunit bago siya umalis, ipinakita ni Pauline ang isang pendant na suot niya sa leeg. Ito ang parehong pendant na ibinigay ni Ted sa kanya noong mga nakaraang taon bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ilang sandali pa, pumasok si Kaminsky upang sunduin si Ted, at nagpaalam ang piloto kay Pauline. Habang papunta sa kanyang fighter jet, sinabi ni Ted kay Mary Ann na manatiling magkasama sila ni Elijah. Sinimulan niya ang makina ng eroplano at lumipad papunta sa rift, eksakto sa tamang oras. Habang nagtatapos ang kwento, makikita na nagbago na ang isip ni Mary Ann. Siya at si Elijah ay papunta na sa California upang magsimula ng bagong buhay.